Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi. Ay, nako. Nagkaroon ng indulto eh. High blood si Mrs. eh. Napos po na naman yung maghapon ako sa hospital. Oo. Siguro ninervyos, no? Mga friend, no? Sa Wednesday na naman. Magbigay tayo reaction dito kay Attorney Luke Espiritu, no? Simpleng-simpleng umano si Attorney Luke, talagang ito talaga dapat maging senador eh. Magbigay na tayo sa reaksyon sa sinasabi niya. Sandali lang ho ito eh. Kasi gabi na nga ho eh. Magkakalag pa tayo. Diba? Pakinggan natin si Atty. Luke Espiritu. Matagal na sa Senado, hindi pa rin natuto maging senador eh. Kahit nag-OJT na siya ng matagal. Alam mo, talo pa siya ni Robin Padilla. Si Robin Padilla, ganun. Si Lito Lapid ho, itinutukoy niya. Si Lito Lapid daw, matagal na senador. Hindi pa rin natututong maging senador. Talo raw siya ni Robin Padilla. Pakituloy natin, Atty. Luke. Then, tumakbo sa Senado para mag-OJT. After 2 years, at least natuto ng parliamentary procedure. Naalala mo yung isang Senate hearing? Sinabi niya kay sino ba yung kay Ejercito, JV, no? Sabi niya, Mr. President, I move. Hindi kompleto, pero discussion, di ba? Natuto siya ng parliamentary procedure after 2 years, sabi niya, I move. Hindi nga lang niya na kompleto. Hindi niya nagalaw, pero at least may partial. Patapusin natin, hanggang 3 years pa siya. Baka makumpleto niya na yung sentence niya. at least gumalaw na. I move. I move. Tapos later on, pwede niya nang kumpletuhin. Ay, nako. Si Lito Lapid, matagal na sa Senado, hindi pa rin natuto maging senador eh. Kahit nag-OJT na siya ng matagal. Alam mo, talo pa siya ni Robin Padilla. Si Robin Padilla, ganun din. Tumakbo sa Senado para mag-OJT. After 2 years, at least natuto ng parliamentary procedure. Naalala mo yung isang Senate hearing? Sinabi niya kay sino ba yung kay Ejercito, JV, no? Sabi niya, Mr. President, I move. Hindi kompleto, pero discussion, di ba? Natuto siya ng parliamentary procedure after 2 years, sabi niya, I move. Hindi nga lang niya na kompleto. Hindi niya nagalaw, pero at least may partial. Patapusin natin, hanggang 3 years pa siya. Baka makumpleto niya na yung sentence niya. at least gumalaw na. I move. I move. Tapos later on, pwede niya nang kumpletuhin. Ay, tulong ko rito kay Atty. Luke Espiritu talaga, oo. Fake news ba yan, Atty. Luke Espiritu? Parang no, mga friend? Dapat ito, no? Hindi na, yung mga yan, sila Robin Padilla, si Lito Lapid, hindi mahihiya yan. Kasi, ang nakakahiya dito sa totoo lang, Atty. Luke Espiritu, yung Comelec. Kasi, abogado kayo sa Comelec, alam nyo namang walang gagawin yan, nag-a-apply na senador, pinababayaan ninyo na makapasok. Alam nyo sa sarili ninyo na pag naging senador itong mga to, walang gagawin sa Senado. Sa madalit salita, palamunin ng gobyerno. Di ba? Ito pa isa. Ito. Palamunin ng gobyerno, pampagulo sa Senado. Ito. Yun. Taga-ubos ng pagkain sa Senado. Anak ng puta. Ano ba yan? Yun. Yun. Yun.
Ano ba yan? Ang puta ng Comelec. Alam niyo naman kung anong trabaho ng isang senador. Dahil mga abogado kayo diyan sa Comelec eh. Kayo nga sasala ng aplikante. Yan ang trabaho ninyo, sumala ng aplikante. Dahil sa laki ng sweldo niyan. Ayan lang ginagawa nila oh. At minamalas-malas, baka madagdagan pa yan. Dahil nandiyan si Bumtarat-tarat. No? Kawawa itong Senado na to. Oh. Eh sino? Sino may kasalanan? Di ba? Yung tumatanggap ng aplikante na para kumandidato, eh, sa dami ng tanga, iboboto talaga yan eh. O lalo na, may bayad pa. O may popular pa. Mga tao ganun eh. O, pero kung hindi tinatanggap ng Comelec yung mga uri ng kandidato na yan, ay walang mabobotong ganyan, di ba? O, kaya hindi ko rin pwedeng i-blame yung sa katangahan ng tao. Mas tanga yung tumatanggap niya mga ganyang klaseng aplikante sa Senado. Di ba? Na kandidato. O, ako. Sa bagay, ano ba masasabi natin dyan? Kung ito, isa tignan mo. Ito pa isa, Is the good vice president? Eto, ganito ba ang nais ninyong maging Pangulo? Paano niya iaharap sa mga world leaders at foreign media? Eto. Is the good vice president aware, familiar with the public Wi-Fi program? Tinatanong siya. Madam Chair, yes, it is under the admin. That's not time out. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Is the good vice president aware, familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. That's not time out. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Ang ina mga empleyado na natatanggap natin, ano? Yan, ang gusto pang maging Pangulo ng Pilipinas yung isa na yun. Wala na talaga mga boss. Pakapalan talaga ng mukha. Oo. Ang politika. Ngayon, wala na akong kahihiyan. Oo. At minamalas-malas pa, mga friend. Yan ho ang papasok. Pag nagkatotoo ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio na pwedeng dayain yang Miro na yan. Ayaw naman sumunod itong si George Garcia at yun nga, dinampot na raw yata si Harold Respicio. Oo. Ang bilis, no? Sinampa. Warrant of arrest na. Ang bilis naman ng probable cause. Wala namang ginawang masama si Harold, di ba? Nagsasuggest lang siya eh. Para sa kapakanan ng mga boboto na pwedeng simpleng-simple hinihingi ni Harold Respicio. Huwag niyong ikabit sa internet habang nagbobotohan. After the election na lang, saka nyo na ikabit. Hindi na yan madadaya. May masama ba dun? Pag nagkatotoo ang sinasabi ni Harold Respicio, maaaring lumusot ito. Yan ang magiging senador natin, ha? Si Bato, si Bongo, si Kimo, yang si Lito Lapid, Bumtarat-tarat, tatlong tulpo, ha? Kibuloy, sinabi ni Digong, maski hindi kami na sa survey, halos sinisiguro niya na mananalo yung line-up niya. Hindi man lahat, pero maraming papasok. Ha? Talaga akong nakaka-nervyos. Ito si Atty. Harold.
Chairman George Garcia, bakit ayaw po ninyong ipa-disconnect sa internet ang ating mga counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns? Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako din po ay curious para malaman ko rin kung saan ako nagkamali sa mga assumptions na ginamit ko sa mga video na ipinakita ko na pwedeng ma-hack ang mga counting machines ng COMELEC on election day. Sa mga nanonood po, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Harold Respicio, isang IT expert at CPA lawyer na gustong kasuhan ng COMELEC at ipakulong dahil sa isang video kung saan naipakita ko na posible palang ma-hack ang counting machines ng COMELEC. Pero instead, napakinggan nila ang aking kind advice. Gusto nila akong patahimikin, pinatanggal nila yung mga video na yun sa internet, hindi nyo na makikita, at wala silang babaguhing improvement sa ating counting machines. Inuulit ko lang po ang puntos ko sa mga video na iyon. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machines sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina, ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Kasama na po dyan yung mga masasamang elemento sa ating gobyerno. Kaya maganda po na i-assume Napakaraming masasamang elemento sa gobyerno. May mga puting ahas at kung ano-ano pa. Tony Harold, ha? na on the day of elections ay corrupted yung source code ng mga makina. Kasi yung source code na iyon kapag corrupted ay pwedeng magbigay ng isang opening sa isang hacker na baguhin ang score ng makina na iyon live throughout the day ng election hanggang mag-print ng final score ng election sa makina na iyon using the election returns. Kaya ang suggestion ko bilang professional is ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Para walang access yung hacker doon sa makina. Para yung ipiprint ng makina ay yung totoong resulta ng eleksyon. At kapag naiprint na yung totoong resulta ng eleksyon gamit yung mga election return at may kopya na ang ating mga watcher, malamang yung isesend na rin ng makina doon sa server ng COMELEC ay yung nagmamatch doon sa election return. Dahil magkakagulo po tayo kapag yung kopya na nahawak ng election na return ng mga watcher ay iba sa resulta ng mga COMELEC servers. Yun lang po ang suggestion ko, Chairman George. Ang sinasabi po ninyo na 100% unhackable ang ating counting machines. Wow! Napaka-overconfident po yan at unprofessional po iyan. Dahil kahit na sino pong security expert ang tanungin ninyo sa buong mundo, walang kahit na anong computer system ang unhackable po. Ang tanging magagawa lang po natin bilang mga professional ay i-recognize natin yung mga risk at i-minimize natin yung mga chances na mangyari yung mga risk na yun kung wala namang mawawala doon sa ating botohan. Kasi kung i-implement lang po natin ang advice natin na huwag natin i-connect sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election return at isesend mo lamang yung data pagkatapos ng printing ng election return doon sa server ng COMELEC, wala pong mawawala sa mga botante, wala pong mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa sistema ng demokrasya natin. Kaya nakakapagtaka lang po, Chairman George, bakit ayaw ninyong tratuhin itong suggestion na ito na professional at mukha pa kayong guilty, pinatanggal nyo pa yung videos doon sa internet. At gusto nyo pa akong ipadisbar, patanggalan ng lisensya bilang CPA at ipadisqualify bilang kandidato para pagka-vice mayor ng bayan ng Reyna Mercedes Isabela. President Bongbong Marcos, tingnan mo naman to, kabsat, manong! Pareho tayong Ilocano, pareho tayong maitim! Binabiolate na yung freedom of speech ng iyong kapatid. Si Attorney Harold Respicio, saan na po ay manindigan kayo? Sa aking mga kababayan dito sa ating bansa, maraming salamat po sa inyong suporta. Nabasa ko po ang inyong mga mababait na mensahe sa akin. Gusto ko pong malaman ninyo na kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin sa panahong ito.
Kay Chairman George Garcia, ito po ang mensahe ko sa iyo, Sir. Sana magtulungan po tayo, wag po sana tayong mag-away. Dahil ako naman po ay open na makipag-usap sa inyo. Ang gawin po natin ay pagsama-samahin natin ang lahat ng mga eksperto at pinakamagagaling sa ating bansa para tignan ang vulnerabilities ng ating mga counting machines para tayong lahat sama-sama na ibalik ang kumpiyansa ng publiko sa ating eleksyon. Ewan ko mga friend, kayo po ba may nakikitang mali sa ginawa ni Attorney Harold Respicio para idemanda nitong si George Garcia? Nagsasuggest lang po eh. Di ba? Para ano sa kanila, oh, maliban na kung nakakamada na. Lord. Kasimple, no? Nang hinihingi ni Harold, wag lang i-connect sa internet. Kakasuhan mo. Ano ba yan? Mga friend, tong si George Garcia, no? Ayaw tumanggap na ano, para ring ano, no? Parang si Chis Escudero, ganun din. Sinasabi na nga yung forthwith, umpisa agad. Hanggang ngayon, matigas, no? Wala na talaga to. Ang dami na nagsasabi, Christian Monsod, mga dating Supreme Court Justices. Pero isa lang ang sinasabi ni Chis Escudero. Huwag nyo kaming apurin. Kayo may kasalanan, Kongreso. Pinatagal nyo dyan. Ngayon kami apurin nyo. Manikas kayo. Parang ganun ang dating, hindi ba mga friend? Puta, wala. Kaya saan niya? Mga friend, no? Pag, eto, hindi ho mabigat eh. Huwag lang i-connect sa internet yung mga vote counting machine. Magiging maayos na ayon kay IT expert Harold Respicio. Anak ng puta. Ano ba yan? Ano ba, napahiya ka ba, George Garcia? O nabuko ka? Pambihira, ano mga friend? Masama ba yun? Oh, naipaliwanag naman na ni Harold, 'di ba? Kaya siya lumabas sa publiko dahil ayaw siyang intindihin nung nagdemo si sa Reyna Mercedes. Yung vote counting machine na yan, sinabi na niya na pwedeng ano yan, ganito, hindi siya inintindi. Oh, kaya paano pa siya pupunta ng COMELEC para kausapin si George Garcia? Eh, di ba kaganoon? Kaya lumabas na yung tao. Tsaka yun nga, kung kakasuhan mo ng cyber libel yan, maganda rin. Tatawanan lang ni George Garcia. Bakit? Kailangan patunayan mo totoo na nagsisinungaling si George Garcia. Oh, yasa na cyber libel doon kung hindi mo kung ang totoo pala si George Garcia. Ano, saan mo pupulutin yung cyber libel mo na dinimanda mo? Wala rin to mga boss, no. Magkulab na tayo. Kaya sabi niyo kay Atty. Luke Espiritu, nagpe-fake news ba siya o totoo sinasabi niya? Masakit to yan mga friend Tanggap ka ng tanggap. Ay, anong klaseng COMELEC ka? Tanggap ka ng tanggap. Pati yata si Diwata, nagtitinda ng Paris, natanggap eh. Ano yan? Ano yan? Wala ko itong COMELEC nito. Dapat sa atin, COMELEC, bantay ka sa mga tumatakbong mga walang magiging silbi sa bayan. Yan ang papel mo. Puro kayo abogado dyan eh. Oh. Diba? Akala yung patakboy nyo si Kibuloy, kundi sandakot kayong mga siraulo na tawag sa inyo. Baliw na rin kayo. Appointed son, hawak yung kaluluwa nyo. May mansyon sa langit. Dadaan sa kanya yung kaluluwa bago makapunta sa langit. Baliw yan mananalo yan. Kung totoo ang sinasabi ni Atty. Harold Respicio. Magkulab na tayo, sakit ulo.
Ba? Ay, salamat sa concern doon sa mga mga friend. Sa misis ko, no. Friend Jane, labay na, oo. Tia Deli, oo, salamat sa inyo. Sa mga prayers nyo, mga friend. Rodolfo Tabilia, shout out. Sir, good PM. Joey din pa po ito, sabi niya. Rodolfo ulit, oh. Joey din pala, si Rodolfo. Bakit na-imbitahan? Bakit inimbita yan dyan? Baka nagkamali yata. Baka bukas naman si Boom Tarat-Tarat. Ewan ko story ko, ba't iniimbita yung mga ganyan, no? Rodolfo ulit, oh. Oy, Bato, paano ka maging judge sa impeachment? Malamang na nadampot ka na ng ICC na yan, oh, di ba? Matakin mo yan, Comelec, George Garcia. Tignan mo itsura niya mga yan. Puti. Pacquiao. Kalaban si... Ngayon pa, dadagdag ko si Pacquiao. Takin mo yan, bilangin mo yan, oh. Boom Tarat-Tarat, Pacquiao. Ibuloy. Bongo. Lito Lapid. Bato. Oh. Yung 3 tulpo, 9 na. Kibuloy, 10. Oh. Ang takin mo ihahalo mo yan sa Senado, patay na. Marami pa dyan. Ay, naku, kawawa talaga. Dahil yan sa Comelec. Yung matitino, kagaya na Toto Kausing, ninunusin sa candidate. Wala. Wala na, mga pre, na itong Comelec na chairman na ito. Bongbong Marcos, sabi ni Atty. Harold Respicio, pares tayong maitim. Ano ba? Kaya wala, eh. Rodolfo ulit, oh. Ano naman pakialam ni Trump sa'yo? Shoot ka pa din dyan sa balde, Bato. Florante de Raya, shoutout. Hambog ka, Bato. Para lang makakuha ka ng boto. Hambog, tigil na. O, di ba? Rodolfo ulit, oh. Sir, habang nakikinig ako, di naman nasakit ang ulo ko. Nabubuwisit lang ako kay Bato. Galing magpaikot ng mga tangang botante nila. Totoo. Wala naman yan, eh. Basta yan, magsalita lang kayo ng magsalita. Ako bahala. Bagongs D. Socorro, Makaya, shout out. Ako din po, regular viewer ng Storycon. But today, I turn off po. Why? Dahil ang guest nila ay si Mr. Bato. Unreliable ang mga sinasabi niyan. Yung simpleng title na pambansang awit ng bansa hindi alam. Yung mag-Senate hearing that he headed to, walang saysay. Kaya nakaka-ob-ob po. Totoo yan, Socorro. Rodolfo ulit, oh. Dito sa programa natin, di lulusot si Bato. Walang tanga dito. Totoo, Rodolfo. Rodolfo ulit, oh. Maging okay naman po si misis niyo. Salamat, Rodolfo. Wala, ina-blood, eh. Napuspon tuloy. Pelabot, oh. Lipat ko muna. Ayaw ko makinig dyan sa Bato na yan. Chipista Bunao, shout out. Good evening po, kuya. At pamilya mo po, mahal. At sa GF Ka-Warriors ay maniniwala sa'yo, Bato. Bentahin mo lang yan para iboto ka. Lukoyin mo lelang mong panot. Ayun na. Librado Ludovico, shout out. Talagang sasakit ang ulo mo dyan kay Kalbo kasi yan ang senador na walang silbi. Hindi naman senador ng bansa yan, kung hindi senador ni Dorian Duterte. Yun na nga, eh. Oo. Pero putay na, tumaas na raw yung survey niya. Dati, nandun siya sa 12-14. Ngayon daw, 8 and 9 na raw siya. May bago raw siya survey na nakita. Federico Mandak, shoutout. Karok, sorry ha, pass forward muna ako. Sasakit ang ulo ko dyan kay Bato. Pati si Cheese, di ko na din pinag-aaksayan, panoorin. Yun nga. Raul Villanado, greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless, Raul. Traves Herrera, shoutout. Good evening, sir. Listener from Laguna. Raul Villanada, shout out. Magandang kastiguhin tong Ronald Llamas versus magandang kastiguhan itong Ronald Llamas versus Bato. Inihaw na Bato ang kalalabasan mo, Bato.
Pero makapal din ang mukha, no? Sagot ng sagot, maski pa ba lang. Raul Villanada ulit, oh. Dahil ang mga senador ay takot kay Sara Lustay. Ganyan kasimple. Si Risa lang ang hindi takot dyan, no? Halat ni Baya, shout out. Chupista Bunaaw. Pag lumabas silang lahat na kandidato ni Duterte, katakataka talaga. Bato, saan ka ba planeta nakatira at hindi mo alam ang binuli tayo ng China? Ang mga zombie ninyo lang ang boboto sa iyo. Bahala na si Garcia dyan. Pag hindi siya sumunod kay Respicio, ibig sabihin talagang yari karera. Ganun lang kasimple. Di ba? Sheila Santos, shout out. No vote, tukmul. Weh. Hi, Ricey, sabi ni Kalat niya. Ramon Valencia, shout out. Bossing, napanood ko yung si Bato kay Nyolo. Kinakampanya niya yung pastor na si Bulibog. Baka nga siya talo ng dadamay pa ng iba. Hindi. Pasok yan. Tignan mo. Pag tama si Atty. George Harold, si Atty. Harold Respicio, wala na hong kredibilidad. Kasi bakit ka magagalit? Kasimple, di ba mga friend? Bakit ka magagalit? Nagsasuggest lang si Harold Garcia. Si Harold Respicio. Oh. May masama ba doon? Oh, wala. Padidisbar mo, halos gusto mo, papatay mo na eh. Di ba? Ang Valencia ulit. Tama ka, bossing. Yung kamalian ng padapa, tahimik lang siya. Lalo na sa West Philippine Sea. Kaya sana matuto na ang mga Pilipino. Yun ang mahirap. Ayos sa mga Pilipino. Yung problema nga, kung ayaw i-disconnect sa internet habang nagbubutuhan, wala na magagawa yung Pilipino roon. Pag hinak, ayon nga kay Atty. Harold Respicio. Sa AJ, shout out. Karox, panoorin mo yung bookkeeper ni Jason Statun. Kung paano niya pinagpapatay yung Pogo Syndicate. David Alin Mendoza, shout out. Ay, nako ba to? Huwag kang masyadong plastic. Alam naman namin na himod tumbong ka kay Dutae. Tapos pag-aaralan mo pa ko yung desisyon sa impeachment ni Sara Jim Potpot. Gago nga eh. Ginagawan tanga yung mga tao. Pwedeng ipusta ng 5 manalong luneta yan eh. David Alin Mendoza. Karox, kaya gusto nila sa korte ng Pilipinas at ayaw nila sa ibang bansa. Kasi di nila kayang maimpluwensyahan ang mga banyagang korte. Kapag sa Pilipinas po ay pwede nila takutin ang mga judges at mga pamilya nito. Di sinabi mo pa. Totoo yan, David. Ha? Tagal na dami na pinal na kaso ni Trillanes. Puta na, wala eh. Diba? Erlinda Lape Siros, welcome to the club. Urur ni Bato. Erlinda ulit oh. Huwag nang iboto yan si Bato at Bongo. Bitayin na yan. Patay tayo, makita ulo. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Banat lang, Kasani. Huwag kang tumigil. Huwag mong tantanan ang mga ungas na yan. Yun nga. God bless your family. God bless, kalat niya. Erlinda Lapisiros ulit oh. Nagwawalang hiya na, bias ka, Bato, plastic, orokan, kapal ng mukha mo. Init ulo ni Erlinda. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Ay, nako. Napakabobo talaga nito si Bato Neto. Naging senador pa ito, wala namang laman ng utak nito. At tuta ito ng mga Duterte. Di siya naging senador para sa bayan. Naku, booking naman. Hoy, di kami mga tanga at bobo para maniwala sa'yo. Makapal nga mukha nila lahat. Diba? Wala nang hindi makapal, di ba? Tingnan mo yung Sara Duterte, simpleng tanong, nakalamputang na, hindi makasagot. Oh. Tangin lang yan. Yan ba ang ayaw mong ipa-impeach? Ayan ba ang ayaw mong, si Chis Escudero. Erlinda ulit, bulag ka ba to? Bingi, ang kapal ng mukha mo. May talaga ulo. Erlinda ulit, bitayin na si Bato. Paano bitayin ni... Wala. Elizabeth Iscareo ulit. Ano daw? Magkakaroon daw ng death penalty para sa high level na drug trafficker. Di ba niya alam na yung amo niya number 1 doon? O kasabwat din siya?
ay dapat dito kay Bato, masipa na yan sa Senado. Wala, mananalo yan. Yari na yata, kaya gagalit si Garcia kay Harold Mukhang tapos na ang komida China. Mundo Cheng, shout out. Sa lahat ng mga tuta ni Digong, mandurugas at mga kandidato nito, walang dapat paniwalaan, manang-mana sa amo nilang hari ng kasinungalingan. 120 million Pilipino, wala man lang makaisip na itumba itong salot ng mga Duterte para makalaya ng ating bansa sa hinayupak na taong ito. Ewan kung bakit nyo pinagtsatsagaan si Bato na tanga na at bobo. Sayang ang laki ng ulo, puro abo. Sayang lang ang pinalalamon sa kanila ng bayang 10 sa kanilang pamilya na nila nakikilamon na rin. Marami niyan sa Senado, Robin, Bato, Revilla, ngayon pa, Jinggoy, Tolentino, Villarpo, Cayetano, Bongo, isama na natin si Chis Yabang. Patay tayo dyan. Mundo ulit Sa lahat ng mga tuta ni Digong, mandurugas. Nabasa ko na to. Mundo ulit Napakayabang itong si Chis. Oy Chis, ordinary ka lang, abogado. Wala kang ipagyayabang kay Coco at kay Claire Di Campanilla. Ang mga yan, hindi Di Campanilla lang bugok. Marami kang ipapahamak sa gusto mo lang sumikat. Hinayupa ka, pwede itong kasuhan dahil sa hindi pagsunod sa batas na kanyang binabaliwala. Malinaw yan. Yun nga sabi ni Christian Monsod Susasapa daw na ng kaso Sabi ni Mundo sa mga salita lang ni Digong na mananalo ang kanyang mga kandidato ay parang may pagkaintindihan na sila ng tuta niyang si Garcia na ginawa ni Garcia noon nakaraang eleksyon. At si Atty. Harold ang tinik ngayon ni Garcia. Hoy Garcia, ilabas mo na yung kasulatan na malinis ang eleksyon na dapat noon pang February 12. Dapat ilabas nasaan na. Yun ang hinahanap ni Professor Cielo Magno, di ba? Mundo Cheng ulit Hoy Garcia, ayokong magsimba ka ng may bulak sa ilong kaya umayos ka, animal ka. Patay tayo dyan. Ricardo Hernandez, shout out. Ang pagkatao mo ba bistado na, aso ka ng mga Duterte. Sino pang nililigaw mo? Ano kami? Taong ba na walang pakiramdam at manhid? Huwag ka na lang sumagot ng kung ano-ano pa. Hindi ka na mananalo. Pagka sinunod nila si Harold. Pero pag binaliwala nila si Harold, mananalo yan. Ricardo Hernandez. Tignan mo, sabi, pang 12 to 40 na raw siya. Ngayon, sabi niya, ay, may bagong ka-survey, pang 8 na ako, tumaas ako. Ricardo Hernandez, Bato, hindi mainit ang pagtanggap sa'yo ng mga tao. Mainit ang ulo ng mga tao kapag kayo nakikita. Ano ba sa akala mo? Ikaw naman, manhid nga yung mga, okay na ako. Friend, Sherwin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Chris Tiansen, shout out, Friend, Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, nak, shout out, Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Tia Deli, nako Jesus Mariosep, dumali na naman talaga itong si Bato Balani, ano po. Hoy, mano ang lumayas-layas ka nga dyan, baka di kita matansya. Machinelas ko yung uso mo, matabil na sobrang kasinungalingan. Aber, ano pa ba ang di mo kayang gawin? Sinungaling na yawa ka Pati ba naman kami, pag lalalaku ano pa talaga ng mga kurimaw ka? Masasabi ko, pag ikaw ay nakalusot, Pag ikaw ay nakalusot naman, ang daming mga anomalya na dapat mong harapin at sagutin. Tas, nakalusot ka sa Magic, Rox, tigilan na po yung interview ng debate na yan. Sobra lang pong nakakasuka. Ungguyan lang naman po talaga ang labanan dahil yung pong si Disgrasya na may hawak po ng Magic, di po yan katiwa-tiwala talaga. Malamang po, planchado na naman lahat at yari na naman po tayo, Sir Rox. Sinabi mo pa. Kahit mag-ngaw-ngaw,
pa ang taong bayan. Protesta dito, protesta doon. Pero bayad na nga po ang matatalinong matching ang line-up po ng mga mananalo. So, muli po, ang labas po nating lahat, mga dakilang uto-uto at syunga. Totoo yan, Tia Delica. Di ba, Sir Rox? Aasa pa po tayo sa matinong resulta. Yamado po yung mahigpit ang kapit sa pagiging balimbing at mga may sako-sakong pera ng pambayad. Huwag na po nating lukuhin ang ating mga sarili, Sir Rox. Hanggat ang nakaupo po dyan sa Comelec, si Ratsada Dila, dinadaan lahat sa tuloy ng salita, isuko na po natin ang bataan, Sir Rox. Yun. Masasaktan lang po tayo ng grabing lupit at wala po talaga tayong kadala-dala sa panggugoyo po ng mga pinutukan po ng lintik ng mga Judas Barabas, mga Hestas na etchas, mga leche, mga buisit, kinam. Happy Ash Wednesday, ha? Ash Wednesday pala ngayon, mga pre, no? Doon kami nag-Ash Wednesday sa ospital. Ay, nako. Shirley J. Sir, shout out. Yan sinasabi ko ba to? Siyempre, senador lang siya ng Duterte, kaya yung mga sagot niya, magulo. Paano ba yan ba to? Mukhang unang mabibitay yung boss mo at mga barkada nila. Ha? Ramon Sapalaran, welcome to the club. Paano yan ba to? Si Sara ang endorser mo. Taas kamay mo, kupal. Ramon ulit oh. Binangga nga ang Jimber at isa pang fishing boat ay pumanig pa si Digong sa incheck. Totoo yun, Ramon. Jane Labana, shout out. Serox, ba't nakakunot noo mo? Nakakunot noo ka habang nagsasalita si Bato? Ikaw naman, alangan naman ikaw, hindi nakakunot. Jane ulit oh, talaga ba to? Iiwan mo si Inday Sara sa ere kapag napatunayang nagkasala? Kaya mong isulat sa balota, guilty sa impeachment trial? Kumuha ka nga lang ng boto. Kumukuha lang ng boto. Kaya gago, tanga-tanga talaga yung puta. Pwedeng ipusta yung piso dyan, manalong Comelec. Oh. Tem, shout out Tem. Nagpapalit na si BBM ng mga kabinete. Sana pumili rin siya ng mga kandidatong sinusuportahan. Watch out, Mr. President. Totoo. 3J show po. Sabi ni Bato, graduate siya ng PMA. So, bakit hindi niya magets yung rules ng Supreme Court na may jurisdiction nga ang ICC from certain period, sabi nga ng interviewer. Nasagot na ng Supreme Court ang jurisdiction, tapos may sarili siyang opinion. Oh, his opinion hold, not hold. His opinion hold, not hold water, ika nga. May desisyon na nga Supreme Court, tapos naghahangad pa siya na mabago ang desisyon ng korte. Ewan ko sa'yo ba to? Ganyan talaga yung mga aso ni Digong. Maski na anong gawin mo diyan, tatahol yan. Di ba? PJ Show ulit to. May bago na survey, SWS. Pinagpipilitan ni Stone, 8 and 9 na raw siya. Yan yun na siya. Libre namang mangarap. Hindi pag nangyari na pagyari na nga yan. Ba't ayaw nang pumayag sa gusto ni simple yung gusto ni Harold. PJ Show ulit. Wow, ang sweet naman ni Bato. Iaalay ang kanyang life para labanan daw ang China. Sige ka. Di ka nasusuporta ni Digong. Di mo ba alam, friendship si Digong at si Jinping, ikaw talaga Stone. Sasabihin naman ni Bato kay Digong. Okay ba arte ko? Boss amo. May nga sa harap ko, baka sampalin kay ulo mo, sabi siguro sa kanya niyan. Florentino Bendulo, welcome to the club. 3J Show ulit. Sir Rox, I'm praying for a successful surgery ng iyong may bahay. God will be there for you and for Cecilia. Take care and salamat friend 3J Show pa. Napuspon nga eh. Wednesday na naman. Rolando Resco, si Bobo na ba to? Huwag kayong padadala sa matamis na blade.
Jess Magpayo, welcome to the club. Lukoyin mo, lelong mong panot, bato. Huwag yung matinong mamayan. Bistado na kayo ng amo mo na si Dugunggong. Maka-China talaga kayo, di ba? Marilo Pabianak, shout out ah. Ay ako. Mike, Michelle Edwin, shout out my friend. Sabi ni Marilo, good afternoon po tayo sa mga warriors. Hindi ko na din po tinapos kasi nakakawalang gana ang mga sinasabi niya. Wala po tayong makakuha ng magandang pag-asa. Praying po tayo sa operation ni Nanay Cecil. Everything goes well. Amen. God bless us po tayo at sa mga warriors. God bless, Marilo Castro. AJ Reyes, shout out ha. Huwag kami bato na bobo. Huh? Huwag kami bato na bobo. Napaniwalain mo, kamote. Nakakatawa ka, kengkoy ka sa Senado. Ang daming kengkoy na papasok, alam mo. Mary Grace Santos, oh. Magandang gabi po. Late na po ako. Nakapakinig. Ewan ko po kung ano pang sasabihin ko kay Bato. Basta po, no to Bato. No to Manchurian candidate. O, diba? Edgardo, shout out. Alam na natin kung sinong kandidato, mga China, wag iboto. Ganun lang kasimple, di ba, mga friend? Mission accomplished, mga boss. Oo. Pwede na ako matulog. Pagod na pagod talaga ako. Maghapon kami. Muntik pa kami hindi makauwi. Kung hindi bumaba ang BP niya, patay. Doon ako matutulog. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Dasal. Huh? Yun lang ako panlaban. Di ba, mga friend? Diyos. Saan ang problema ang sasapitin itong mundo, itong Pilipinas na to, sa kamay ng mga kengkoy at ng napakagaling na COMELEC chairman na si George Garcia. Atay tayo dyan.